masasabi kung may ma-reveal ang Panginoon, di ba? Pero ayun, yun po. Salamat po muli sa pagkakataon na tumayo muli dito sa inyong harapan. Ngayon po, ang ating mensahe na pinamagatang ang tinapay na nagbibigay buhay, the bread that gives life. Alam ko po, marami na pong nakarinig sa atin sa mensahe ito, pamilyar na po tayo. So bago po natin basahin yung ating Bible verse na pagbabasihan ng ating mensahe ngayong araw na ito, nais ko lang po munang magbigay ng context bago po tayo dumating dito sa ating mensahe ngayong araw. Simulan po natin sa aklat ni John, sa chapter 6. Alam ko pamilyar po tayo dito sa isang miracle na ito na ginawa ng ating Panginoon. Ang miracle po na ito na ginawa ng ating Panginoon, ito po ay actually ito ay isang mahalagang miracle dahil ito pong miracle na ito ay nasulat sa 4 na gospel ng Biblia. Ito po ang feeding of the 5,000. So, familiar na po tayong lahat. So, ito lang po yung nag-iisang miracle ni Jesus na nasulat sa 4 na libro. So, kaya isipin po natin na kung gaano siya kahalaga. So, alam naman po natin ang nangyari sa simulan ng John chapter 6. Noong panahon yun, ang ating pong Panginoon ay nakikilala na dahil sa mga miracles na ginawa niya, pagpapagaling ng mga may sakit, ang mga lumpo po ay nakakalakad, ang mga bulag nakakakita, nakakapagpalalas ng mga demonyo, at marami pa po. Maraming beses ng ating Panginoon ay nagtuturo sa mga iba't ibang lugar. So, kilala na po siya ng mga tao hanggang sa pumunta na ang ating pong Panginoon ay nagpunta sila papunta sa Galilea, papunta sa Lawa. Sumusunod pa rin po yung napakaraming tao. Sabi nga po, di ba, 5,000 lalaki. Ano yun po, alam natin, lalaki pa lang. So imagine po natin kung may kasama pa silang asawa, mga anak, sabi nga po, sa pag-aaral, mga estimate daw po, mga 10 to 15,000, hindi natin nasabi. Pero imagine po natin yung gaano karami yung tao na yun na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Pagdating po dun sa Lawa na yun, so yung mga tao, sumusunod sila sa ating Panginoong Jesus. Hanggang sa dumating po sila, yun na nga, sabi po nung mga alagad, Panginoon, Guro, paano natin pakakainin itong mga taong to? Diba? Hanggang sa meron isang batang benda ng 5 tinapay, 2 isda. Sabi ng Panginoon, kunin niyo yan, nanalangin ng ating Panginoong Diyos, pakainin niyo yung mga tao, pakainin niyo sila hanggang sa sila'y mabusog. So, hindi lang basta binigyan ng isang tinapay, kapiragot na tinapay. Sabi, pag-grupo-grupuhin niyo sila, pakainin niyo silang lahat hanggang sa sila'y mabusog. So, ibig sabihin, talagang hindi kaunti kung ano lang yung kasya, kundi lahat talaga meron. At ang miracle, bukod po sa miracle na yung from 5 loaves to 2 fish na naging napakain ng lahat, may natira pa po. So imagine po natin talagang po, kaya ito po, imagine yung dami ng tao. Kaya alam din po natin na isa po talaga sa naging pamilya or sikat na miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi, yun na nga po, pagkatapos na pakain yung 5,000, ang mga tao nandun pa rin. So para sa sobrang tuwa nila, galak nila, or amaze nila, sabi nila, ito na yata yung hinihintay nating propeta o hari na magliligtas sa atin. So nandun lang talaga sila. Ngayon, ang ating Panginoong Jesus, alam naman natin na hindi pa panahon. Alam natin na meron pa mga dapat gawin, pagdaanan ng ating Panginoong Jesus para sa great plan ng Diyos Ama. So, ginawa niya, umakyat muna siya sa bundok kasi nga nakita niya yung mga tao, parang gagawin na siyang hari. Gusto na siyang i-declare na hari. So, pumunta siya sa bundok. Pagpunta niya sa bundok, okay na, mga tao na iwan. Ngayon, yung mga alagad, kailangan na nila kasi from dulo po doon sa Galilee po, kailangan nilang tumawid lang naman ng tubig papunta sa Capernaum. Noong time po kasi na yun, parang yun yung pinaka-base nila eh. Doon sila naka-base, doon sila natutulog, nag-stay. So yung mga alagad, magkakakipsiling na wala pang ating Panginoong Jesus, umakyat sa bundok, hindi natin, mauna na tayo. So pumunta na sila, and isa pa rin pong miracle na nangyari nitong time na to is, yung habang naglalayag po sila papunta sa kabilang dulo ng Sea of Galilee, bigla po lumakas yung hangin at alon at nakita po nilang may naglalakad. Akala
Kala nila multo. So ito po yun. Sabi ng ating Panginoong Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Hanggang sa nakarating po sila sa kabila. And then, kinabukasan, yung mga taong naiwan po doon, hinahanap nila si Jesus. Sabi nila na, andito na ang Panginoong Jesus kahapon, di ba? Pinakain na tayo. Mga ganun siguro yung eksena. Eh nakita nila, isa na lang yung bangka. Siguro tumawid na sa Capernaum. So ginawa ng mga tao, maraming tao. Sumakay sila ng bangka, tumawid din doon sa papunta sa Capernaum. So dito na po tayo sa mensahe natin sa mensahe ng buhay natin sisimulan. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng ating banal na salita. Okay. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 6 verses 25 to 35. At ito po ang sinasabi. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, sila'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo dito? Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong himala ang naipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay nito, sinabi ni Jesus. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na maguguhaw kailanman. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may nalang ng langit at lupa. Maraming salamat po sa araw nito na kami dinala dito upang makapagbigay puri pa sa salamat at makapakinig po ng inyong salita sa araw nito. Panginoon, gamitin niyo po ang inyong lingkod. Huwag nawa po ang aking kahinaan, bagkos ang inyong kabutihan, ang inyong kalwalhatian, Panginoon, ang siyang makita at marinig ng aming mga kapatid ngayong araw nito. Panginoon, ang mga salita ninyong ibibigay ngayong araw nito ay sumapuso at sumaisip, Panginoon, ang bawat isang makikinig. Muli kami po ay nagpapasalamat at nananalangin sa matamis na pangalan ni Jesus sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Okay, babalik po tayo sa tanong natin kanina. Kung busog pa po kayo kasi pag-usapan nga po natin, gaya na sabi ko kanina, ito po ay tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Alam naman po natin, tinapay, pag-usapan po muna natin yung tinapay, diba? Yung physical na tinapay na kinakain natin, alam po natin na ito ay nagbibigay ng kabusugan, kalakasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Di ba po? Kumbaga, part na ito ng ating basic need o ng pangangailangan. Tulad ng rice, ng pasta, di ba? Parang, ewan ko kung meron kayong kakilalang taong hindi kumakain ng tinapay, di ba? Para sa atin, normal na pagkain talaga ang tinapay at nagbibigay kalakasan sa ating buhay katulad din ng pagkain, lalo ngayong magpapasko. Alam naman natin na talagang ang pagkain, isa sa mga basic need talaga ng mga tao, na ito yung minsan talagang kailangan natin habang nabubuhay tayo. Diba? Hanggang nabubuhay tayo, kailangan natin ng pagkain. Dahil ito yung nagbibigay ng nourishment, kalakasan sa ating physical na katawan. Ayun, so, yung pangalawang klaseng tinapay naman na sinasabi natin na ngayon, na pag-aaralan natin, ay alam naman natin kung sino. Kung kanina sabi, tinapay na nagbibigay kalakasan sa ating lupang katawan,
meron namang isang klaseng tinapay, yung tinapay na nagbibigay buhay. At alam naman natin na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. So dito po, iikot ang ating mensahe sa araw na ito. Para po sa mensahe natin, meron lamang po tayong 3 punto o 3 katanungan na tatalakayin. Ang una po, ang sabi, bakit sumunod ang mga tao kay Jesus? Diba po? Sabi sa verse 26, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at mabusog. Diba? Yung po kanina sa binasa natin, tsaka nung nabigyan po natin ng context sa simula ng John, di ba po, nakakain yung mga tao, yung mga Israelite, mga Hudyo nung panahon na yun. Sabi siguro nila, uy, kahapon may libre tayong meal, baka ngayon may libre ulit breakfast, may libreng lunch, baka may merienda at dinner pa. So parang siguro, yun kasi nakita naman natin, sabi ng ating Panginoong Jesus, tunay nga. Diba sinasabi ko, hinahanap nyo ako dahil nakakain kayo, ang himalang nakita ninyo, diba nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So maaaring iniisip ng mga Israelita, kasi diba gusto na nilang i-declare na hari ang ating Panginoong Jesus. Maaaring isipin nila, ay pag itong naging hari natin, itong nagliligtas sa atin, araw-araw may kakainin tayo. Hindi lang yun, maaaring mabigyan tayo ng tirahan, mabigyan tayo ng lupa, mabigyan tayo ng mga hayop na ating magiging kabuhayan, at marami pang iba, di ba? Baka maaaring yun yung iniisip nila, kaya gusto nilang i-declare na hari ang ating Panginoong Jesus dahil nga napakain sila ng libre at hindi lang basta pagkain, gaya ng sabi ko kanina, di ba? Hanggang mabusog. So yun yung maaaring iniisip nila, kaya sila sumunod, mantakin nyo ha, tumawid pa sila ng bangka from the other side para lang hanapin ang ating Panginoong Jesus. Diba? Kung iisipin nyo, kasi hindi lang natin itong pwedeng maihandlan, itong physical na tinapay na ito, nung nakakain sila. Hindi lang naman basta physical to maari din natin itong, ito yung mga provision na papagkaloob sa ating mga Kristiyano. Diba? Maari ito yung mga success, ito yung mga magagandang trabaho, yung freedom na meron tayo, diba? Maaaring yan. Kaya doon sila nakafocus. Imbis na mag-focus sila doon sa tunay na mensahe, masyado silang na-focus doon sa physical na tinapay na kinain nila pumusog sa kanilang mga tiyan. Diba? Mahalin tulad sa panahon natin ngayon, maiyahan tulad natin to sa mga, yun nga sabi ko kanina, sa mga nakakain natin, sa material things, sa mga trabaho natin, successes na na-achieve natin, sa mga relationship natin, diba? Sa kapayapaan, diba? Na meron tayo dito sa mundo. Minsan nga, diba, naririnig natin, sabi nga ni Pastor, yung ibang churches ngayon, ginagamit na nila yung message ng abundance para lang makapaghikayat pa ng mga membro. Although hindi naman yun masama, pero siguro hindi dapat mag-stop sa gano'n na, dito, sigurado, hindi kayo magugutom, puro blessings, puro ganyan. Hindi na kayo maghihirap, diba? Minsan nagagamit ng ibang church yan para makahikayat ng mga membro. Kumbaga, yung focus na lang yung mga tao doon sa physical o sa mga bagay na natatanggap nila sa ating Panginoong Jesus na maaari nilang kamtan dito sa mundo habang sila'y namumuhay. Sabi sa verse 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat pinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Diba? Malinaw. Sabi, huwag daw yung nasisira. Alam naman natin, ang pagkain pwedeng masira, pwedeng mawala, pwedeng mabulok. At marami pa, mamaya mag-discuss pa natin. Diba? Yun yung napapagsumikapan natin minsan na nahanapin Imbis na yung, natural bilang tao. Pero, yun nga, yung pang dito ba sa mundo. Pero, sabi sa Matthew 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi masama na maghangad tayo, manalangin tayo ng mga blessing, pagpapala, kaginhawahan, success sa ating mga buhay. Pero kung susunod tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi naman pinangako ng Diyos na na hindi tayo mahihirapan. Sabi niya,
sa akin. Ibig sabihin, meron talaga tayong mararanasang hirap dito sa mundo once na mag-decide tayo sumunod sa ating Panginoong Jesus. Gayon din ang sabi. Diba? Sabi sa Mateo 11, lumapit kayo, kayong lahat ng nahihirapan, dalhin nyo ang aking pamatok. Ito ay magaan at madaling dalhin. So, hindi pinangako ng Diyos na dito sa mundong to wala tayong mararanasang hirap, sakit, failure, diba? O hindi tayo mahihirapan sa buhay. Pero, ang kagandahan doon, kahit na dumaan na tayo sa mga ganitong problema or hindi magandang sitwasyon, kasama natin siya. Kumbaga, pag-aagaanin niya ang load, pero hindi sinabi ng Diyos na hindi natin ito mararanasan. Dumaan na tayo doon, sigurado malalampasan at malalampasan natin at gagaan yung ating dalahin dahil siya ang kasama natin. Diba? Ayun. So, sabi niya po, diba? Sabi, paano? Basahin natin yung sa verse 28 to 29. Kaya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sumampalataya sa sinugo niya. Diba? Kung tayo ay yun lang naman yung dapat gawin kasi yung mga tao, di ba? Ano ba? Anong gagawin namin? Dahil alam naman natin ang ating Panginoong Jesus ng mga panahon yun. Marami siyang mga tinuturo, marami siyang mga talinghaga na hindi basta-basta naiintindihan ng mga tao. So sabi nila, ano ba yung dapat namin gawin para upang matupad ang pinapagawa ng Diyos? Di ba? Sabi, sumampalataya sa sinugo niya. Ayan. Sabi, kasi madalas nakatakot na tayo sa blessings na pagdating sa pananampalataya, hindi na natin kumbaga nagiging mababaw na lang ba? Hindi na natin naiisip yung after dito, after sa mundong to. Diba? Ang ating Panginoong Diyos ay maraming pangako sa lahat ng panahon. Diba? Para sa mga nagdadalamhati, may sakit, diba? Pero masyado tayo nakufocus na lang doon sa mga magagandang bagay na hindi na natin minsan nakikita na pag nandun tayo sa hindi magandang sitwasyon, ay hindi na natin naisip yung dapat natin gawin. Sabi, sumampalataya sa sinugo niya. So, ang tanong dito, ginagawa ba natin na sumampalataya sa sinugo niya? Ginagawa ba natin na palalimin or ang ating pananampalataya? Nagkakaroon ba tayo ng relasyon sa ating Panginoong Jesus? Diba? Kumbaga, huwag tayo mag-focus dun sa bagay na binibigay lang ng mundo. Bagkus, hanggang sa magpakailanman. So, sa mga susunod po natin na mga puntos, mas lalupad po natin itong mapapag-aralan. Sa pangalawang punto, ano ang tinapay na nagbibigay lakas sa katawan at tinapay na nagbibigay buhay? Dito po, lalagyan natin ng description at comparison yung kaibahan nitong dalawa. Diba? Tinapay, alam po natin, ito yung material na bagay na nagbubusog sa ating physical na katawan. Tulad nga po ng sinabi ko dito, kasama din po dito yung mga nakukuha nating blessing like successes, like mga yaman, material things, di ba po? Sabi po dito sa verse 30 to 31, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Kasi di ba yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sabi niya, ano pong mapapakita ninyong himala ay ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. So, ito pong storya na to, alam naman po siguro natin, very famous sa aklat ng Exodus, yung mana. Ito po yung panahon na ang mga Israelita ay galing sa Ehipto pagkatapos po na silang eventually ay palayain ng Paraon. So, habang naglalakbay po sila sa lupang pangako, nagreklamo yung mga Israelita. Sabi nila, Moses, inalis mo kami sa Ehipto para lang ba magutom? Gutom na gutom kami, buti pa
iba doon, nakakakain kami ng karne, nakakakain kami, nabubusog kami. Eh dito, papatayin mo ba kami sa gutom? So maaaring yan po yung hinaing ng mga Israelita noong time na yun. So, ang ginawa po ni Moises, dinulog niya sa ating Panginoon na ganito ang sinasabi ng mga tao. So, ang ginawa po ng Diyos yung nagpaulat po siya ng pugo nung gabi, at ito po ang nangyari, yung tinatawag na mana. Every morning, may nalalagdag po natin nga po tinatawag nilang mana, na everyday kailangan nilang sumalok nung mana na yun nalalagay from heaven. Depende kung ilan yung household o ilang tao sa kanilang sambahayan. Tapos po, ang sabi ko, kahit kumuha sila ng marami, kumuha sila ng kulang, hindi sobra, hindi kukulang, kasi everyday nila kailangan gawin. So, pero on the 6th day, kailangan dobyo, kasi nga kailangan nila pati sa Sabbath day, which is yung araw ng pagpapahinga, so dobyo din. Pero, never magkukulang, never sobra. So, makikita po natin yung provision ng ating Panginoong Diyos for 40 years. Nangyari po ito, ha? Kaya ito yung sinasabi ng mga Hudyo nung panahon sa ating Panginoong Jesus, gagawin mo din ba sa amin to? So, iniisip nila na, kung yun, nagawa nun, baka ito rin ang gagawin mo sa amin. Diba? Kaya mo bang gawin yung magpaulan ng pagkain araw-araw? So, nakita po natin na nandun pa rin sila. Minsan, mabusog ba sila, mag-provide sila ng pagkain nila? Kung 40 years, na-providean yung mga Israelita nung panahon yun. So, iniisip nila, hanggang lifetime nila, bubusogin din sila, bibigyan sila ng pagkain ng ating Panginoon. Diba? Yun. Tulad nga po. Pero kasi, kung iisipin mo po, kung pagkukumparahin mo itong tinapay na tinapay na nagbibigay lakas, kukumpara natin sa mga bagay dito sa mundo. Diba? Example na lang po natin, yung mga material at physical na bagay. Na-expect po ba natin yan na habang buhay natin meron? Di ba? Hindi. Kung wala na tayong pambili, wala na tayong pagkain. Di ba? Kung wala na tayong bahay, wala tayong titiran. Di ba? Halimbawa, kapayapaan. Di ba po? Sa usapan natin. Ngayon, may kapayapaan between China and US. Hindi natin alam. Meron pa rin bang kasiguruhan ng kapayapaan? Relationship. Maaring mahal mo yung asawa mo o yung boyfriend mo. Sigurado ka bang habang buhay mo siyang mahal o habang buhay ka niyang mahal? Diba? Yung success mo, yung sa trabaho mo, yung position mo, nakakasigurado ka ba na habang buhay nandyan ka? Diba? Hindi. Kasi dito po natin makikita na dito sa mundo, nagdedepende po ito sa kondisyon at sa sitwasyon. Doon hanggang doon lang. So, hindi mo siya makikita na pwedeng panghabang buhay na dito ka sa magandang kalagayan. Hindi katulad ng tinapay na nagbibigay buhay. Ito po pinag-usapan natin ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kapayapaan. Sabi sa sabi nga po, di ba, sa kapayapaan. Sabi niya, kapayapaan ibibigay ko sa iyo, kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo. Sabi po, di ba? So, kung ang kapayapaan binibigay ng mundo, temporary, hindi mo alam, baka bukas ginigera na kayo. Pero sa Panginoon Diyos, sa kabila ng pinagdadaanan ng hirap, di ba nakakatulog ka sa gabi, kaya mo matulog ng mahimbing, kahit na merong nagpe-persecute sa iyo, maaway sa iyo, alam mo may kapayapaan ka dahil kasama mo siya. Diba? So, yun po, ganyan din sa ating trabaho, hindi natin alam, pero kung ikaw ay nasa Panginoon, nasa iyo ang Panginoong Jesus, sumasampalataya ka sa Kanya, mawalan ka ng trabaho, di ba? May kakainin ka. Di ba? Walang anak ng Diyos na pinabayaan, walang nagutom, walang nabulubi o namalimos. Di ba? Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya ito po tsaka meron po at ito po ang sabi, magpakailanman. Diba? Samantalang yung mga bagay na nandito sa mundo, hanggang dito lang. Pag namatay ka, wala na yan. Pero ang tinapay na inaalok ng ating Panginoong Jesus, magpakailanman, magpawalang hanggang sa kabilang buhay. So, hindi siya matatapos dito. Kaya ngayon yung sabi ng ating Panginoong Jesus, pag sumikapan yung pagkain, hindi nasisira. Diba? Hindi nabubulok, hindi mawawala, hindi mananakaw. Diba? So yung pananampalataya mo, hindi kayang manakaw, hindi
hindi kayang masira, hindi kayang mabulok. Hindi katulad ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundo na anytime pwede mawala. At isa pa po mahalagang bagay na dapat natin makita dito. Sabi ko sa verse 32, baka tandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Maging ang tinapay na kinakain natin, ng mga nakakamit natin dito sa mundo, galing sa Diyos, lalo't higit ang tinapay na nagbibigay buhay galing sa Diyos. Hindi po si Jesus ang nagbibigay ng tinapay, siya mismo ang tinapay na ating dapat po kainin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ng kabusugan, ng hindi na tayo magugutom, hindi tayo mauuhaw magpakailanman. Di ba po? So, dito natin makikita yung tsaka sabi nga, di ba? Favorite verse natin lahat, John 3:16. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, galing po sa Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesus. Siya mismo yung bumaba sa langit. Di ba po? Kaya dito po natin makikita yung mga tao na hinahanap natin, pinupurso lang natin yung pero hindi, beyond that. Dapat beyond the life here on earth, yun yung mas dapat natin pagsumikapan. Hindi lang po yun. Di ba po? Kasi yung nabibigay dito sa mundo, binubusog lang niya yung ating physical. Pero pagdating sa spiritual, di ba? Ang ating Panginoong Jesus lamang pong makakapag-nourish ng ating spirito, ng ating spiritual na pamumuhay. Di ba? Kaya mas mahalaga po natin na mabusog tayo spiritually. Although hindi masama, gaya po ng sabi natin, na makamta natin ang mga blessing dito sa mundo. Pero mas dapat po siguro na ipagpusigihan natin makamit na makuha yung buhay na nagbibigay buhay. Ayun po. Ito po, isa pa po, di ba? Isipin nyo, may mga tao namang masaya, may mga tao mayaman, may tao may pamilya, pero bakit parang may kulang pa rin sa buhay nila? Hindi niyo po ba naisip yun? Ang isang taong mayaman, ang ganda ng bahay, ang ganda ng sasakyan, pero parang may kulang sa kanya kasi doon natin makikita na yung kaligayahan na is very superficial dito lang sa mundo, pero deep within that person, may kulang pa rin siyang hinahanap. Same sa palagay mo sa pamilya. Pamilya ka, buong pamilya mo, pero hindi naman kayo kung nagsising mapaglinggo, di ba? Kung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, parang di ba? Parang may kulang. Di ba? So, iyon po yung sinasabi natin na pupunan ng ating Panginoon. Hindi yung pang dito sa mundo, hindi yung beyond. At iyon po yung ating mga espiritu. Yun po na magpakailanman habang buhay na tayo inonourish. Yun po. At dadako po tayo sa ating pangatlong punto o tanong. Sabi, sino? Sino ang tinapay na nagbibigay buhay? Kasi kanina, describe natin, pero ito pala, sino pala? Sino ang tinapay na nagbibigay buhay? Sabi ko sa verse 35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Okay, sabi po, I am the bread of life. Isa po sa famous. So, alam naman po natin na marami pong statements or declaration ng ating Panginoong Diyos pagdating dyan sa I am na yan. Sabi niya, di ba? I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate for the sheep. I am the resurrection. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Kung matatandaan po natin, ano po ba yung first time na nireveal ng ating Panginoon ni Yahweh ang kanyang sarili kay Moses? Di ba po, sabi niya, I am who I am. So, dito po sa statement ng ating Panginoong Jesus na I am the bread of life, di ba po, ipinapahayag na ako ay Diyos, galing ako sa Diyos. Di ba? Ito nga po yung sinasabi ng mga Pharisees noong panahon na yun na, you're blasphemous kasi bakit mo sinasabing Diyos ka, anak ka ng Diyos. Di ba? Dahil po dito sa I am statement na to, dahil alam naman po natin ang mga Pariseo, sila yung mga maalam pagdating sa Biblia. Di ba po? So dito po natin makikita yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus dito po sa sinabi niyang I am the bread of life. Di ba po?
Jesus is the source of eternal spiritual life and satisfaction. Diba? Sabi po, paano daw tayo, paano natin ito makukuha itong tinapay na nagbibigay buhay. Diba? Tanggapin po natin siya at sumampalataya sa Kanya. Magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. At yun pong ating spiritual hunger, siya po ang mag-nourish, siya po ang magbubusog, siya po ang magpupuno. At ang magandang bagay po dito, di ba, hindi po mawawala, hindi mananakaw, magpakailanman. Di ba? Yun nga po yung tulad ng kaninang in-example natin na yung sa tinapay na, busog ka, pero pagdating naman kunyari sa kapayapaan, di ba? Na marami po, yun nga, doon natin makikita na talagang yung dito sa mundo, in-offer lang niya is situational, sa conditional. Unlike sa ating Panginoong Jesus, ang binibigay niya po sa atin ay walang kondisyon, walang sitwasyon, basta sumampalataya po tayo sa Kanya, tanggapin po natin siya, di ba po? Yun ang sabi, at ito pa ang pinakamaganda dyan, libre. Imagine niyo po, ang tinapay, ang world peace, anong nakaano dyan? Maraming deal, di ba? Ang success, ang work, maraming ilana ang pawis, oras, pagod, pero ang tinapay na nagbibigay buhay, libre. Di ba? Saan pa po tayo? Di ba? Kung doon ang binubusog ng ating mga mata, isip, di ba, ating yan, pero ito ang binubusog po ay ang ating espiritu. Di ba? Sabi, never magugutom, never mauuhaw, magpakailanman. Di ba? So, para po sa ating pagtatapos, yan, hindi naman umabot ng 1 hour, ha? Yan. Sabi po, dito na lang po, meron na lang po, para po sa ating pagtatapos, meron na lang po tayong dalawang katanungan. Sabi, yung una, bakit? So mga kapatid, bakit nga ba tayo sumusunod sa ating Panginoong Jesus? Dahil ba nakakain tayo? Diba? Nakakain tayo ng libre? Gusto ba natin makakain ulit ng libre? Diba? Na para mabusog ulit tayo, bibigyan tayo ng pang-araw-araw na pangangailangan, na hanggang tayo nabubuhay. Dito sa mundo na magbibigay ng kalakasan sa ating pisikal na katawan, sa ating mga pag-iisip, o susunod tayo dahil nakita natin ang tunay na kahulugan ng tinapay at ang tinapay na nagbibigay buhay, na ito ay ating Panginoong Jesus. At pangalawa, anong pagsusumikapan natin o pagpupursigihan natin makamit? Ito lang bang tinapay na nagbubusog sa ating mga tiyan? O ang tinapay na nagbibigay buhay na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Jesus? Ngayon, bulag na tayo. Ano ba yung mas pipiliin natin? Diba? Yung pansamantala o yung magpakailanman ng pawalang hanggan? Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos ang papuri. Amen.